Pansinin niyo, parang every Filipino ngayon gusto na maging content creator. Nung bata tayo, tinatanong tayo ng teacher, anong gusto mo paglaki mo? Gusto mo ba maging doktor? Engineer? Police? Piloto? Pero ngayon, content creator po. O kaya streamer. Or vlogger. Or di kaya motivational speaker na may cinematic B-roll. Tapos may drone shot kahit pupunta lang sa sari-sari store. At honestly, wala namang masama doon. Pero alam mo kung bakit ka napunta sa video na to? Kasi gusto mo rin maging successful na content creator. At feeling ko pagod ka na rin makakita ng advice na just be yourself. Pre, kung ganun lang kadali, edi lahat sana tayo verified at saka monetized na. So today, pag-uusapan natin kung paano ka magiging successful Filipino content creator sa 2026. At baka may masasaktan, pero okay lang yan. Libre lang naman mag-unsubscribe. Number 1, hindi kailangan maging mayaman para gumawa ng content. Aminin natin, karamihan sa atin gusto maging content creator dahil nakikita natin ang lifestyle ng mga successful creators. Merong sports car, merong mga international travel, at saka pupunta sa coffee shop na yung presyo ng kape, parang presyo ng isang ulam sa isang linggo. At syempre, yung mga what's in my bag, na ang laman ay mga gadgets na mas mahal pa sa mga sahod natin. Pero ang problema, maraming gustong magkaroon ng result, pero ayaw dumaan sa proseso. Para bang gusto mong magkaroon ng six-pack, pero yung exercise mo ay mag-scroll ka lang sa TikTok. Hindi gumagana yon. Number 2, please, gumawa kayo ng original. Utang na loob. Hindi porket sumikat ang isang content, kokopyahin na agad. May nag-prank, lahat nagpa-prank. May nagmumukbang, lahat naman nagmumukbang. May nag-day in my life, biglang lahat exciting ang buhay. Day in my life. Reality, nagising, nag-cellphone, kumain, tsaka natulog lang. Mga boss, walang masama sa pagiging ordinaryo. Pero lagyan nyo naman ng personality. Hindi kailangan maging mayaman para maging interesting. Kailangan mo lang maging ikaw. At eto pa, huwag kayong gumawa ng content dahil gusto nyo lang maging katulad ng ibang creators. Hindi mo kailangan maging next Ivana. Hindi mo rin kailangan maging next na Zainab. Hindi mo rin kailangan maging next na kahit sino. Mas kailangan mo maging unang ikaw. Kasi isipin mo, kung kopya ka lang, bakit ka ba papanoorin ng mga tao kung nandyan naman ang original? Parang bibili ka ng fake na lechon kung may totoong lechon sa tabi. Diba? Number 3, stop making content na walang value. Hindi ibig sabihin educational lagi. Meron din namang value yung mga entertainment, comedy, storytelling, tsaka gaming. Basta pagkatapos manood ng tao, may naramdaman sila. Tumawa, may natutunan, meron ding ma-inspire, o kahit man lang nasabi nila, uy, ang bilis ng 8 minuto. Yun ang goal. At habang nandito na tayo, pwede ba nating pag-usapan ng manihan? Hindi ko talaga maintindihan minsan. Guys, manihan tayo. Tapos ang premyo 50 piso. Pero kailangan mong tumakbo ng 2 kilometro, tapos tumalon sa kanal, makipag-unahan sa 50 tao, at umuwi parang sumali sa Amazing Race. Pre, pamasahe pa lang, lugi ka na. Minsan naiisip ko, mas mabilis pa sigurong kumita sa pagtulong kay nanay magbenta ng fishball. Kung gagawa ka ng challenge, siguraduhin mong masaya para sa audience. Hindi yung audience ang nagdurusa habang ikaw ang kumikita. Content should feel rewarding. Hindi parang obstacle course. May isa pa akong napapansin na trend. Yung lumalapit sa random stranger tapos sasabihin, Kuya, nakasubscribe ka na ba? Kapag ang sagot hindi pa, ay sayang. Hindi mo makukuha yung pera. Tapos dramatic music, slow motion, zoom in sa mukha. Tapos merong mga comments, ang bait mo talaga, idol. Mga pre, ilang beses ko na tong nakita. Parang kada scroll ko sa Facebook, may isang taong nawawala ng premyo dahil hindi raw nakasubscribe. Feeling ko tuloy mas importante na ngayon ang YouTube subscription kaysa valid ID. Again, walang masama sa paggawa ng giveaway, pero kung ang buong content mo umiikot lang sa subscribe muna bago pera, eventually, magiging predictable ka. At ang pinakamabilis pumatay ng audience is ang predictability. Habang alam na ng mga viewers ang mangyayari sa first 5 seconds, congratulations boss, na-spoil mo na ang sarili mong video. At ito talaga ang paborito kong example ng desperate times call for desperate content. May isang content creator na kumakain talaga ng tae. Oo, tama ang narinig mo. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ko rin alam kung sino ang unang nag-iisip na magandang career move yon.
pero nangyari. At honestly, I salute the commitment. Kasi hindi talaga kayang gawin yan ng ordinaryong tao. At ayoko ring subukan. Kahit bigyan mo pa ako ng lifetime supply ng Jollibee Chicken Joy, pas ako dyan, pre. Pero ito ang gusto kong tandaan nyo. Hindi porket shocking, magandang content na. Hindi porket viral, ibig sabihin, worth copying. Lalo na ngayon, napakaraming bata ang may access sa cellphone. Kahit sabihin nating hindi dapat, reality is, nanunood sila. Kung kailangan mong gumawa ng bagay that you will embarrass yourself, baka maling content strategy na yan. Mas maganda pa rin gumawa ng content na hindi ka mahihiyang ipakita sa pamilya mo, hindi ka mahihiyang balikan after 5 years. At higit sa lahat, content na hindi mo kailangang kumain ng para lang magkaroon ng views. Promise, mas sustainable yon. Number 4. Huwag mong i-base ang success sa followers. Ito ang pinakadelikado. Kapag 100 views, malungkot. Kapag 500 views, okay lang. Kapag 10,000 views, wow, feeling CEO na yan. Tapos next upload, 87 views lang. Depression agad. Welcome to content creation. Normal lang yan. Ako? Hindi rin naman million ang subscribers ko. Hindi rin ako sikat. Actually, baka nga sabihin nyo, ikaw nga walang malaking audience, nagbibigay ka pa ng advice. Oo, tama kayo. Pero kaya ako ginagawa ang channel na to kasi katulad nyo rin ako. Gusto ko ring makaalis sa rat race. Gusto ko magkaroon ng freedom. At ayoko sayangin nyo ang oras nyo sa paggawa ng paulit-ulit na content na wala namang tumatagal. Kung may mga natutunan ako, hindi mo kailangang mauna para makatulong. Minsan sapat ng pareho tayong nasa journey. Number 5. Create because you actually enjoy creating. Ito ang pinaka-importante. Kasi kung pera lang ang habol mo, tatagal ka siguro 2 linggo. Kapag hindi dumating ang views, susuko ka na. Kapag wala kang subscribers, talagang susuko ka na. Kapag walang brand deal, nako, sure ako, susuko ka na rin. Pero kapag gusto mo talaga ang paggawa ng videos, merong editing, writing, filming, storytelling, kahit mahirap yan, babalik ka pa rin. Kasi mahal mo ang ginagawa mo. At ironically, doon kadalasan dumarating ang pera. Why 2026 is different? Alam nating lahat, mabilis magbago ang mundo. Marami nang nagagawa ang AI. It can already write, can already edit, even yung mga images AI na eh. Kaya maraming trabaho ang nagbabago. Hindi ibig sabihin mawawala lahat. Pero ibig sabihin, mas mahalaga na magkaroon tayo ng skills na mahirap kopyahin. At isa sa mga skills na yon ay ang pagiging genuinely entertaining. Hindi kaya gayahin ng AI ang buong personality mo. Hindi nito kayang gayahin ang sariling kwento mo. Hindi rin nito kayang gayahin ang perspective mo bilang isang ordinaryong Pilipino na may sariling experiences. Yun ang edge mo. Kung may gusto akong tandaan nyo pagkatapos ng video na to, ito lang. Huwag kang gumawa ng content para lang sumikat. Gumawa ka ng content na gusto mong panoorin. Kasi kapag ikaw mismo hindi mo kayang tapusin ang sarili mong video, paano pa ang ibang tao? At sana, lahat tayo maging successful creators. Hindi dahil gusto lang nating yumaman, kundi dahil gusto nating gumawa ng content na may impact. Content na may kwento. Content na may puso. At kung sakaling balang araw maging successful tayong lahat, promise nyo sa akin, huwag kayong gagawa ng money hunt na 50 pesos lang ang premyo, tapos kailangan pang lumangoy sa ilog. Tasan nyo naman, kahit 100 lang. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy ka, subscribe ka na. At kung hindi, salamat pa rin at least pinanood mo hanggang dulo.